Good morning, everyone! Magandang araw sa inyo. So, balik trabaho. Marami tayong gagawin sa maghapon. Pero bago tayo magtrabaho, manood muna tayo at mag-share ng FB Live ni Doc Willie at ni Doc Lisa. Okay. Meron ka ng opening spiel, ha? Ginugulat mo ako sa Hindi, feeling niya na sa show siya. Anyway, wala tayo ngayon sa isang TV show. Pero mas maganda to kasi mas close kami sa inyo, di ba? O, mas malapit. Okay. So, ang topic natin sa araw ngayon ay sari-saring infections. Okay? Meron tayong viral infections, bacterial infections. Pag-usapan natin, maganda yung pag-usapan natin, sexually transmitted disease. Paano umiwas sa sakit galing sa pagtatalik. Yan, tuturo natin sa inyo. Health education at magandang parang sex education tuturo natin. At meron tayong tuturo na 6 bad habits ng Pinoy na dapat nating iwasan. Ha? Ito yung top 6 na bad habits natin na dapat nating iiwasan para maging healthy tayo. Mamaya si Doc Lisa, merong mga underwear tips at pampalakas ng katawan tips. At meron ako mga hika tips later. Kasi ang dami nagtatanong. Bali itong FB Live po namin, kadalasan po lahat ng topic namin base sa inyong libo-libong tanong. So, ang hinihingi lang po namin, baka pwede i-share nyo itong FB Live natin para maabot natin ng ating kababayan, maging healthy sila, matulungan natin sila. At least, meron tayong ginagawang maganda para sa makatulong din sa iba. Yes, Doc Lisa? So salamat kay Wena. Excited daw siya. Excited din po kami na tayo magbahagi sa inyo ng mga bagong information. Dami naming script. Pag nakita nyo itong script ko, ready tayo. Yes. At binabati ko po si Mel Navarro Valdez, si Rosita Sustal, si Pastor Dan, si Pastor Mark, si Melody Malabanan, si Shirley Glian, Yoli Au, Marisa Cho, Lina Liem, Ludi Eyaw, Linda Macas, Nancy Canaya, at si Teresa Manuntag. Ang haba nitong listahan mo. Si Doc Lisa kasi yung mga nami-meet niya na bumabati sa amin, sinusulat niya dito sa cellphone niya para babatiin. Kaya lang iba, hindi ko nasulat. Next time po, isulat ko next ulit. time, so lilista mo maigi. So, yes. Ang first topic natin, Doc Lisa, is about what? The first topic mo. Ano bang gusto mo? The fruits? Or ito mo na, fruits. Fruits. Ano tawag mo dyan? Ano title mo? Oo. Ito kasi mga fruits na maganda sa bibig at sa ating digestive system. Okay. Sa katawan, para sa digestive yung simula system. sa bibig, kasi ang digestive system natin, nagsisimula sa bibig, lalamunan, hanggang sikmura, hanggang sa ating bituka, hanggang sa mailabas natin, sa ating puwitan. Kasama din natin si Gina, ating mabait na camera woman. Yes, Gina, kamusta? Pakita ka muna dito. Yan. Si Gina magka-camera. Kita niyo, dami kami na handang preparation. May mga boards, may mga script, merong mga nahanda si Doc Lisa na mga healthy food sa inyo. Tsaka nandun din yung ibang boards natin sa dulo na pinaghandaan natin. Yan. Reverse ko lang. Pagkaing masustansya sa tiyan. Okay. Lahat masakit ang tiyan. Yan, Doc Lisa. Yan. Good morning sa ating lahat. Yes. Yan. Focus mo na siya. Okay. Microphone, please. Okay. So, magsisimula na po tayo. Yan. So, ang ating pagkain, nagsisimula po sa ating barrel ball pen. Ang ating pagkain, nagsisimula po sa bibig. Bibig, apo. Papunta sa lalamunan, hanggang sa ating sikmura. Andito po ang sikmura. Sa bituka, hanggang mailabas doon sa puwitan. So, ito pong mga i-discuss natin mga pagkain, yung mga kaibigan ng ating digestive system. Okay. So, ganito po, pag ang problema natin, yung mga singaw o mouth sores doon sa ating bibig. Siyempre, hindi mo maiiwasan yan kapag meron kayong braces, meron po kayong dentures o yung false teeth. Pag lagi, o kaya minsan yung teeth nyo mismo, yung ipin nyo mismo matulis, laging kumakaskas po yung gilid ng inyong pisngi o yung inyong bibig.
hindi maiiwasan na magkaroon ng singaw, napaso, nakagat. Yan po ang laging problema, no po? So, trauma, kumbaga. Pero, minsan po, may kakulangan din yan sa mga nutrisyon, katulad po ng iron, vitamin B, tsaka folate. So, gusto natin yung mga ganyang pagkain. So, di natin alam, baka yung madalas nating pagsingaw, kulang pala tayo sa iron. So, may anemia pala tayo. Tapos, may allergy sa ilang pagkain, mababa ang immune system, stress, tense. Yan. Tsaka may viral infection. Kasi minsan po, infection din yung nasa bibig natin. So, yan po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mouth sore. So, gusto natin, damihan yung mga pagkain na marami sa iron. Ulitin ko po, vitamin B, folate, zinc, yung mga yogurt, Yakult, dagdagan po natin. At iwasan natin yung mga alak, kasi masakit yan sa bibig. Yung maalat sobra, maasim sobra, at yung mga sobrang init. Kasi nga, may sugat yung bibig nyo, so ayaw natin yan. Alam nyo, bagay po yung mga malalambot na pagkain kapag marami tayong singaw, mga lugaw, papaya, yan po, kaibigan po yan ng ating bibig. Kasi malalambot na prutas po yan. O, pwede ang papaya. Tapos, kung problema naman natin, bad breath, syempre, ang pangunahing dahilan kulang sa paglinis ng bibig, problema sa pagtunaw, kaya po nagbabad breath, sobrang alak, sobrang sigarilyo, yan din ang dahilan ng pagbad breath. So, dapat damihan natin yung mga pagkain katulad ng yogurt, kasi good bacteria yan kailangan sa loob. Apple, uminom po ng maraming tubig. Anong mga babawasan o iiwasan? Siyempre, alak, yung mga matatamis, para hindi tayo mabad breath. Tsaka yung mga matatamis na inumin at pagkain, ayaw natin yan. Pwede kang kumain ng mga apples. Bagay din po to para gumanda ang ating hininga. At inom palagi ng tubig. Yes, ako naman, Doc Lisa. Yes. So, magbibigay ako konting dagdag tips tungkol sa bad breath. Ang isang maganda rin sa bad breath, yung pakwan. Pakwan kasi very watery, alkaline water, pwede rin sa bad breath. Kadalasan po yung bad breath, minsan meron talagang sira sa ipin. At isang magandang tip nga po sa laging pagtutoothbrush, yung paggamit po ng dental floss. Napakahalaga. Alam kong maraming kababayan natin, alam ko sasabihin, mahal ng toothbrush, mahal ng toothpaste, tongue cleaner, maganda rin. Pero bakit pa kailangan mag-dental floss? Kailangan po kasi talaga mag-dental floss. Yun yung sinulid na manipis. Next time, papakita natin. Actually, for another, meron tayong teeth model dyan. Yes, for another. Pero kailangan ituro ko na ngayon. Maganda, meron tayong dental floss. Kasi pag nagde-dental floss kayo, medyo mahal nga lang siya. Pero kasi maraming mga pagkain na nakasiksik sa gitna ng ngipin. Na hindi, pagitan ng dalawang ipin. Na hindi makukuha sa toothbrush. Kahit anong toothbrush mo, hindi pa rin matatanggal kasi nasa gitna Kaya nga pag gagamitin mo yung dental floss, talagang malilinis niya yung buong bibig. Mas hindi masisira ipin, matatanggal din yung bad breath doon. Yes, Doc Lisa. Dagdag ko lang. Okay, so kung namamaga naman yung ating mga gilagid, problema sa gilagid o pamamaga sa gilagid, damihan po natin ng prutas, maraming vitamin C na pagkain, folate, vitamin A, yan po, dagdagan nyo. Tapos, bawasan ulit yung mga matatamis, karne, alak, yan. Yung mga kiwi fruit po kung napapanahon, maari po kayong bumili nun kasi napakaraming vitamin C. Yun naman pong lack of appetite o yung walang ganang kumain. Siyempre, kailangan alamin ang dahilan bakit walang ganang kumain. Kailangan malaman natin ang diagnosis. Ano yung mga pwede nating dagdagan? Alam nyo po, pag magluluto kayo, dagdagan nyo ng mga seasonings, yung mga dahon-dahon, yung mga rosemary, yung mga thyme, yung mga nakabote-boting na bibili dun sa grocery. Kasi po, mga pampalasa yan sa pagkain at pampabango ng pagkain. Baka pag maamoy nung taong walang ganang kumain, maeengganyo siya na kumain. Dagdagan nyo rin po ng bawang, lemon. Ngayon po, lemon, kalamansi, yan, pampadagdag yan ng mga lasa, no? So,
Wag po yung MSG. Gusto natin yung mga natural. Bawang, sibuyas, luya, kamatis, pampalasa po lahat Kwento yan. mo nga, Doc Lee, sa experience mo sa MSG or Betchin. Di ba, hirap na hirap tayo. Opo. Hirap na hirap kami pakainin to si Doc Lisa kasi oras na makakain ng MSG, manginginig, madadala sa emergency room. Kaya kung meron kayong mga kababayan dyan, nagtataka kayo, pagkakain ninyo in 15 minutes, manginginig, mahihilo, sasakit ng ulo, madadala sa ospital, baka MSG. Napadami ng Betchin yung nakain nyo. Ang Betchin for MSG, nagtatago rin siya sa ibang pangalan. So, kung talaga pong masarap tayong magluto, damihan lang ang bawang, sibuyas, kamatis, mga pampalasa, tsaka po yung mga dahon-dahon, laurel, rosemary, thyme, yung mga ganon. Sasarap naman po ang ating pagluluto o ang ating niluto. So, hindi po kailangan yung mga ganong pangpadagdag, di ba? Dapat talent naman po ang pagluluto. Tapos i-add ko lang siguro ang mga safes. Sa tingin ko, wala tayong kasing study. Sa tingin ko, baka mga 5% ng mga tao may MSG or Betchin allergy. Kung meron kayong allergy, usually, ikaw nga, Doc Lisa, ano ba experience mo? After 5 minutes? Ilang minutes? Alam ko pag nakakain ako ng Betchin kasi bibilis na po yung tibok ng aking puso. So, alam ko yung kinakain kong yon marami. Marami na pong restaurant na subok ako dito sa atin, sa Pilipinas. Na merong MSG. So, talagang Halos talamak lahat. po Oo. ang paglalagay. Pero tayong Pilipino lang naman po ang ganon. Bakit sa Amerika, sa Hong Kong, hindi naman sila ganon. Sa mga Australia. So, ibig sabihin, pasarapin natin sa natural na paraan yung pagluluto natin. Yes. Igisa lang mabuti ang Tapos mga bawang, siguro, sibuyas, kamatis. basta pag alam nyo na merong inaatake in 10 to 15 minutes, baka nasobrahan. Tsaka hindi lang MSG mismo. Minsan yung mga seasoning, yung mga Opo, pampalasa, nagtatago mga po siya sa ibang mga bouillon, pampalasa. cubes, yung mga cubes na nilalagay, yung mga Powder na kung tapos ano-ano dyan. sa chicken, yung nakabalot. Opo. Oo. Pero mga 5% lang. Pag wala ka namang allergy, okay naman. Although may salt pa rin, may MSG tsaka salt medyo magkalapit eh. Monosodium pa rin yung glutamate. Opo, pwede naman paminta at salt Okay. talaga ang gamitin natin. So, isa pa rin pong problema sa ating tiyan, yung dyspepsia o yung hindi matunawan, yung kabag, yung mahangin, maasim o masakit ang tiyan. Ang mga dahilan po nito yung hindi nga pagmuya, maigi ng inyong kinakain, mabilis na pagkain, napakabilis kumain, tapos nagpapakagutom, laging walang oras. Importante po yung pagkakaroon ng oras ng pagkain. Sana po araw-araw, medyo same yung pagkain natin. Tapos iwas po dun sa mga maasim, yung mga pickled, fried foods, mamantika, o yung mga preserve. Tapos iwas dun sa sobrang mamantikang pagkain. Damihan po natin yung mga salads, squash o yung kalabasa. Lahat po ng malalambot bagay din po sa hindi matunawan. Ano po, papaya. Yan po, bagay yan. Iwasan natin yung mga prito, maanghang, kape, suka, tsokolate at milk. Bawal din po dun sa mga hindi matunawan. Gastritis naman po, maasim. Oo, so merong pamamaga ng lining ng bituka. So, ang dahilan nito, may mga ibang gamot na pwedeng maggasgas ng inyong tiyan. Sobrang init o sobrang lamig ng pagkain. Sigarilyo. So, bagay sa kanila naman yung mga soft, bland diet. Yung malalambot pero medyo matatabang na pagkain. So, pinag-usapan mo gastritis. Masakit Oo, yan. gastritis naman. Katulad. Oo. Bagay po sa kanila mga Quaker oats. Pakita natin. Kanin, yung mga ginawang lugaw, carrots, avocado, squash, apple, bagay din po kasi malambot po yan. Bawasan natin yung mga alcohol, beer, kape, yung mga matitigas na pagkain. So, Quaker oats, gustong-gusto po to ng ating sikmura at bituka. Okay. Pag may ulcer naman po, maraming acid, so bawal ang anghang, nai-stress, natetension, tsaka meron din po yun na bacteria na kung tawagin ay Helicobacter pylori. So, ginagamot po yan ng antibiotics ng doktor. Sa ulcer, maganda syempre saging. Saging talaga yung number 1 talaga dyan. Pagkakain kayo ng saging, kalahating saging. Tapos, pag nagugutom kayo, hindi kayo naka-breakfast, hindi kayo naka-lunch, baon kayo ng saging, inuman mo maraming tubig sa 2 basong tubig.
maganda yan para sa ulcer. Medyo matatapalan niya. Para hindi kayo lagi nakainom ng gamot. Kasi yung gamot sa ulcer, dapat 2 linggo lang eh. Pag sinobrahan, baka may side effect. Yes, Okay, Doc sa Lisa. ulcer, bagay po ang mga patatas, kamote, ilaga nyo po ng malambot. Pwede din po ang repolyo, Quaker oats. Yan, bagay din po. Vitamin A, vitamin C, yung mga ma-fiber na pagkain. Yan po ang damihan natin. Yes. I-add So, ko lang, yan Doc po Lisa. lahat. Opo. Yes, add ko lang, Doc Lisa. Ito mga pinapakita natin pagkain katulad ng apple. An apple a day keeps the doctor away. Marami nagko-comment na bakit daw pinipili natin yung mga pagkain na medyo meron lang sa abroad at wala sa local. Ito po kasi yung gusto natin gawin sa bayan eh. Gusto natin tulungan yung bayan natin. Kaya kailangan po, ako kasi wala pa akong pwesto, pero kung may pwesto talaga ako sa gobyerno, ito number 1 gagawin natin. Maglalagay tayo ng budget para pag-aralan ng scientific studies ng benepisyo ng mga prutas sa Pilipinas tulad ng Chico. Gusto natin malaman benefits ng Chico. Atis, gusto natin malaman. At iba pang mga local, yung mga guava. Ang problema kasi, dahil local fruit siya, walang study. Kaya pag wala tayong study, hindi natin ma-promote. Hindi natin masabi, ay healthy ang Chico, healthy yung ganito. Kasi wala nga eh. Ang Amerika, ibang bansa, meron sila ng mga prutas nila, talagang pinag-aaralan, tinitignan anong laman, anong chemical, anong sakit ang may benefit doon. So, yun yung dapat i-invest natin. Gaano kamahal? Dati ang Department of Health, merong 10 medicinal plants eh. So, maganda yan, pinag-aralan nila 10 halaman na may tulong. I think they spent 10 million per plant. Okay na yung 10 million bawat isa. Kasama doon yung mga sambong, ampalaya. So sa prutas, siguro tumaas ng presyo ngayon. Baka gagastos tayo 15 to 20 million. Pero okay lang para malaman natin kung anong benefits ng local fruits natin, mga malunggay. Para pwede natin pagyabang sa mundo. Kita mo, meron kami talagang pag-aaral na check sa microscope, na chemical analysis, may benepisyo itong mga prutas. Sigurado namang may benefits. Hindi lang natin masabi para saan kasi hindi tayo nag-i-invest sa natin, sa mga sarili natin. Okay? Yes, so ang last na po, ang featured prutas natin ngayon, pineapple. Meron ka bang Yan, feature marami, for the day? pinya po, yan, kaibigan yan ng tiyan, stomach's friend yan. Sa Kastila po, pinya din ang tawag nila. So, marami siyang vitamin C, B1, B6, folate. So, maganda talaga. Tsaka marami talaga tayong tanim na pinya. So, vitamin C, madami. Bromelain, madami din yan para sa digestion. Marami din po siyang manganese. So, ang manganese, kailangan mo yan sa paggawa ng sperm cell tsaka egg cell. So, kung balak niyong mag-anak, kain kayo maraming pinya. At nakita nila... Sperm cell ba daw? Sigurado yes, ka? pwede din. Tapos, dun sa mga nagpapapayat, pwede po kayong kumain ng pinya. Konti-konti lang. Oo. Kung para, yung kasi nakakawala daw ng gana kumain yan eh. Siguro nakakabusog na kasi. Tapos maganda din siya sa sikmura, sa mga stomach cancer, lalo na kung mahilig tayo din sa mga preserved meat. Bagay po yan. So, pwede pong kainin as juice. Kahit po yung canned pineapple, okay din po. At syempre, yung natural, pwedeng gawing juice or as a fruit. Ang problem lang pala sa pinya, kailangan mahinog siya dun sa puno. Ngayon, pag pinitas mo nang hindi pa hinog, halos hindi na daw yan mahihinog. Kaya dapat pag pinitas natin, magulang na siya. So, yan yung tip natin sa ating mga kababayan. Pitasin nyo pag magulang na. Kasi pag napitas nyo ng mura, hindi na yan mahihinog. Kaya pala, minsan nakakabili nga ako sa grocery ng pinya, ayaw mahinog. Yun pala yung dahilan nun. Alam ko na ngayon. Okay? Parang nakakalaway ito. At mabango siya, ha? Mabango. Oo. So, stomach's friend yan, yung pineapple. Tsaka pag gusto mong madumi, kain ka niyan. Okay. So, in summary, Doc Lisa, itong mga tinuro mo, isa-isa ito para sa pero yung apple, halos para sa lahat pwede, di ba? Yes. Okay. Sige. So, lipat muna tayo sa ating next topic. Next topic for the day. Thank you very much, Gina. Maganda next topic natin. 6 bad habits ng
ating lahat na kailangan iwasan para mas maging healthy. Yes. Gina, yung mga yellow light. Kay yellow light para madilim eh. Okay, sige. Okay na, Gina. Finish na. Kami na bahala. Okay, salamat, Gina. Itong next topic natin, 6 bad habits na kailangan nating iwasan. Ang first bad habit, alam niyo ba ano yung first bad habit? Ang first bad habit ay taas lahat ng guilty. Alam ko hindi kayo aamin eh. Pero sige, kung ayaw umamin, pwede naman mag-comment, di ba? Basta i-share nyo lang yung video. First bad habit, hindi naguhugas ng kamay pag gumamit ng banyo, pag umihi, or pag dumumi. That's very common. Ayon sa pag-aaral, 56% ng Pilipino, isa sa 2 Pilipino, pag gumamit ng banyo, hindi naghuhugas ng kamay. Minsan na-observe ko yan, pupunta ka sa restroom, di ba? Sa mga ano, makita mo, gagamit ng urinal, tapos lalabas na lang, hindi maghuhugas ng kamay. Mas malala pa, yung gumamit ng toilet, dumumi. Tapos lalabas na lang, hindi naghugas ng kamay. Minsan sasabihin sa'yo, oh hi Doc Willie, shakehan tayo. So, wala kang magagawa, shakehan mo. Pero, yung dumi kasi po, grabe talaga. Maraming sakit makukuha dyan. Mabuti kung di siya nagluluto, di ba? So pag dumumi siya, may mga dumi ang konti dito sa kamay niya, na doon na yung mga bakterya. Ano mga bakterya? Hepatitis A. Nako, maninilaw tayo. Salmonella, magtatae, typhoid, typhus, cholera, nakakamatay cholera. Sa dumi din yan. Amoebiasis. Pag amoebiasis tumama sa liver, lagot tayo, liver abscess yan. Bulate, ang dami ding bulate. Sore eyes, nako, sore eyes. Sore eyes wala sa titig, kundi sa paghawak at mga infection sa balat. Sa Pilipinas, ang pagtatae ang number 2 top sakit. Merong mortality, top 10 mortality, merong top 10 ng pagkakasakit. Ang number 1, pulmonya. Number 2, pagtatae. Ang dami nagtatae. Siguro baka 100,000 nagtatae per year. So, yan yung isang bad habit na dapat tuturuan natin mga bata na kailangan talaga maghuhugas ng kamay pag umihi. Siyempre, hugas tayo. Kung walang sabon, di tubig muna. Mamaya kung may sabon, pwede rin mag-alcohol. Tapos pag dumumi, kailangan talaga maghuhugas ng kamay. Kundi, makakahawa tayo. Sa Pilipinas, 500,000 diarrhea, Doc Lisa, per year. At namamatay sa pagtatae, alam nyo ilan? Dami nagko-comment kanina eh. Actually ngayon lang nag-comment, sabi nagtatae na daw siya. 3 days na daw, ayaw na daw tumigil yung pagtatae niya. 10,000 ang namamatay na Pilipino every year dahil sa hindi naghuhugas ng kamay, dahil sa nagtatae. At pwede tayo mahawa din, di ba? Anong gamutan daw ang question ng texter natin? Ano daw gamutan sa pagtatae? Ang gamutan ay brat diet. Banana, rice, apple, at tea. Ito yung medyo makaka-form ng dumi. Tandaan nyo brat diet sa nagtatae, banana, rice, apple, tsaka tea. Tapos, paano ang tamang paghugas ng kamay? Siyempre, sabon at tubig. Doc Lisa, tuturo natin tamang paghugas ng kamay. Next time, i-demo ko sa inyo. Pero ngayon, shortcut lang First step, paghugas, marami sa inyo maghugas ganito lang. Mga bata, nakita ko hugas, lababo, ganyan, alis na. Mali eh. Di ba merong mga picture yan, pinakita by x-ray, ang dumi natitira dito. 10 million bacteria to, 10 million bacteria. Ganito tamang paghugas ng kamay. First part, pwede ka mag-butt in, Doc Lisa. First part, harap. Kakanta ng 2 happy birthday, harap. Mga ilang seconds. Sabon Second part, napakahalaga, likod. Likod pag ganyan, no? Pag ganyan, ang hugas, Pag ganyan, right over left. Kasi, ang nahuhugasan mo dito, ito. Pati ito. Nandito yung dumi, Pag nagganyan ka lang ang hugas mo, hindi mo nahugasan yung dumi dito. Paano kung suminga ka, gumanong ka, nagpunas ka, di nandito lahat yung bacteria. Diba? Tapos magtataka kayo, buong bahay, bakit may ubo? Buong bahay, bakit may sipon? Naghahawahan lahat Lalo na yung mga bata. Ayan dito. Second, second strategy, second technique, huwag kakalimutan, So, first and second, kabilaan yung second. The third,
ay paganito. Yan. Anong purpose nito? Para sa kuko. Ang kuko madumi. Nandyan lahat nagtatago yung mga bulate. Kaya dapat, yung mga itlog ng bulate dyan nagtatago. Kaya pag sinubo ng bata, magkakaroon ng bulate sa tiyan. Kasi nandyan, kailangan maikli yung kuko at ganito yung hugas. Ganyan, ha? So, nahuhugasan mo yung kuko at yung likod ng daliri. Yan. Pati yung thumb. Tapos yung kabilang side, ha? Yan ang paglinis. So, yan. Kompleto siya. 1, 2, and 3. Yan ang 3 steps. Tapos, kung may oras pa, pwede rin maghugas ng arms. Diba? Maghugas ng arms. Kasama naman doon sa paghugas. At pag naghugas ng arms, magtutuyo tayo. Huwag yung magtuyo. Iba nagtutuyo, nakaganyan eh. Diba? Nagtuyo. Pag ganito kasi, pag ganito po kayo po nagtuyo, yung dumi dito, bababa lang sa kamay, nandito rin yung dumi. Nandito rin yung dumi. Kaya pag magtutuyo kayo, kailangan nakaganyan. Nakaganyan magtuyo. Nakataas. Nakataas. So, yung malinis ang kamay, yung dumi dito tutulo pababa. Dito tutulo pababa. Yan ang technique ng tamang paghugas na kamay. Very easy lang, ha? Very easy. Ulitin ko. First. Second part. Third part sa kuko. Third part. At fourth part sa arm. At pag maghahawak sa pintuan, kung madumi talaga, i-shoulder mo na lang. Di ba? I-shoulder mo na lang yung pintuan. Magganong-ganong ka na lang. Huwag mo na gamitin yung kamay mo. Kasi pag hinawakan mo yung hawakan, nandun na rin. Okay? Tsaka bago gumamit ng sabon, meron ako tuturo sa inyong kakaiba. Sasabunin ang sabon. Sabi ni Doc Willie. Alam bakit? Madumi yung sabon eh. Yung sabon madumi. So, yung sabon, hugasan mo muna yung sabon para masabon niya sarili niya. After 1 to 2, mga 5 seconds, natanggal na yung dumi bago mo gamitin yung sabon. Okay, so sabi ng ating text, yes, maganda din daw iklian ang kuko. Tama po. Dapat Kailangan maikli ang kuko natin. Lalo na sa mga bata. Oo, dapat talaga maikli. Kasi talaga nasa ilalim ng kuko, pag naglaro yung bata sa lupa, tapos nandyan yan, nasa lupa yung mga itlog ng bulate, isusubo doon na. So, kailangan sana may batas tayo para ma-educate. Kailangan may tubig, may sabon sa mga banyo natin. Yung mga nagluluto, kailangan may sanitary permit, tsaka sa dumi. Paano malalaman kung may bulate? Pa-check lang ang dumi. Fecalysis. Sa fecalysis, ilalagay nila doon ascaris o ano ng mga itlog. Okay, sa minsan lang po sa mga public school natin, walang sabon na tubig. Pagbaunin nyo na lang po ang mga anak ninyo ng alcohol kung talagang walang tubig at saka walang sabon. So, maliit na alcohol lang po sa kanilang bag. So, ito pa, isang tuturo ko sa inyo kakaiba. Iba po yung purpose ng alcohol, iba purpose ng hugas. Okay? Hindi siya magkapareho. Ang paghuhugas ng sabon at tubig, pangtanggal ng dumi. Pangtanggal ng dumi. Matatanggal ng dumi. Yung bacteria, virus, mapapatay konti. Pero yung paggamit ng mga alcohol, 70% rubbing alcohol, hindi niya gano'ng matatanggal yung dumi kasi wala ka namang hinugasan, nilagyan mo lang konting alcohol. Na yung dumi nandito pa rin, pero mapapatay niya yung virus at bacteria. Mapapatay naman niya. So, kung ang problema mo lang, yung takot ka sa mga mikrobyo, alcohol. Pero kung madumi kamay mo, maitim, hugas talaga tayo. Okay? So, yan ang number 1. Number 2 tip na ito talaga malaking problema na rin ng kababayan natin. Second tip na dapat iwasan ng Pilipino, bad habit, hindi nagtatakip ng bibig kapag umuubo o minsan dumudura na lang kung saan-saan sa kalye. Diba sa ibang lugar, Doc Lisa, no spitting eh. Kung dudura, dapat doon sa lababo tapos hugasan mo. Bakit? Bakit bawal? Ituturo ko sa inyo. Meron akong mga pictures mamaya. Ano yung mga causes ng pagdudura. Maraming mga sakit makukuha sa pag hindi nagtatakip tulad ng tuberculosis. Matindi ang TB. Bakit na TB? Naubuhan eh. TB. Trangkaso, flu. Bakit? Trangkaso, ma-absent ka ng 4 na araw. Sipon. Ba't laging may uhog, may sipon? Naubo ng ubo.
pulmonya, nakakamatay. Papakita ko mamaya yung picture, pulmonya. Chickenpox, sa ubo din. Tigdas, mga epidemic, sa ubo din nakukuha. Kaya tuturuan natin mga bata, paano ang tamang pag-ubo. Okay? Tapos, syempre, kung may sakit na, mas maganda. Kung may sakit na po kayo, naglalabas ng daming plema. Huwag na maghanap pumasok sa school, absent na lang. O sa trabaho, mag-mask na lang para hindi tayo makahawa sa ibang tao. Doc Lisa, number 2. Yes, napaka-importante po ng pagsusot ng mask. Sa iba, automatic. Pag sila Oo na nga mismo eh. yung may sipon at ubo, sila na yung nagmamask. Tapos po, pag uubo tayo, kung wala, sana may dala tayo laging bimpo, di ba? Tayo mga Pinoy mahilig Tuwalya. dyan, lalo na yung morning glory. Yun po yung itakip Morning natin. glory. Wag po itong kamay natin. Kasi po, ito yung ihahawak natin sa mga sabitan ng bus, sa estribo, sa ganyan, pambukas ng pinto. Pag po uubo tayo, gamitin po natin yung t-shirt natin. Diyan po tayo umubo. Ganon. Or kaya naman po, itong ating sleeves, wag po dito sa kamay. Kasi yan po ang i-shake hands natin. Sample mga sa sleeves. Ganon. Ganon ang pag-ubo po. Or Pero kaya mas maganda sa loob kung ng may damit. mas maganda kung Ganon. may tissue ka or ano. Tsaka yun na nga, ang turo ko nga sa kanila. Kasi nga sa atin, hindi lang pag-ubo. Sisi nga, nakaganyan. Doon sa kali, sila din po yung mga nagtitinda. Tsaka yung, Sorry po, pero madalas tinitignan ko po talaga yon. kung nakita mo sumising tapos sising ka nagbebenta ng ng gano'n, mani, tapos huwag ka na nagbebenta. bumili ng mani. Kasi syempre mahawahan na eh. Tsaka sa pag-ubo, huwag nyo naman spray. Huwag nyo gawing spray yung ubo nyo. Katulad yung pinakita ko na isang araw eh. Uubo yung ba? Opo. Pag inaham mo, Nasa harapan buong mo. kwarto nahawa mo. That's good. Na-infect mo So yung sana buong po kwarto. bata pa lang yung ating mga kabataan. Yes. Turuan na natin kasi sa mga mission talaga iuubuhan ka sa muka. Matatanda po ito. Sa medical mission, ganun eh. Opo. Doc, ang lakas Kaya na ubo ko. nung kinalunisan, Uubuhan may pa ubo nila na sa... rin ho kami. Ang tamang pag-ubo, hindi pataas, kundi pababa sa lupa. Sa baba, umubo para pumunta sa lupa, doon natin. Or Doc, iwas muna sa karamihan ng tao. yes, Doc Lisa, tulungan mo ako mag-focus. Papakita ako ng 2 pictures dito at 2 board para sa first 2 tips natin. Tungkol sa hindi naghuhugas ng kamay at hindi nagtatakip ng bibig. Dito ka, Doc Lisa, sa kabila. Yan. Okay, ikot tayo. Ikot. Uy, danda lang. Huwag mahilo yung mga tao. Oo naman. Mahilo sila. Slowly. Okay, slowly. Yan. Katulad na sinabi ko, hindi naghuhugas ng kamay, nakakahawa ng sipon. Ha? Kala nyo sipon, hindi nagtatakip ng bibig, sipon. Pakita natin ang sipon. Ito po ang sipon. Ang common cold, kaya nga tinawag na common cold eh. Very common siya. Ano sintomas nito? Siyempre, laging may sipon, minsan may lagnat, at mayroong mga discharge na lumalabas sa lalamunan. Ayan, may mga discharge, may mga uhog. May mga uhog. Dito nanggagaling yung mga uhog ko. Yan, yan, mga uhog. Ngayon, ang sipon, hindi po binabaliwala. Kasi ang sipon, pwede magkaroon ng komplikasyon. Ito ang komplikasyon ng sipon. Ang unang komplikasyon, kasi syempre paghinga ng tao, ito siya, humihinga siya. Okay, pakita natin tao, Doc Lisa. Pag huminga yung tao, minsan, yun na nga, merong virus, bacteria ka mahihinga. Pag namagayan, magkakasipon ka. Ang problema, paano kung yung virus at bacteria pumunta dito sa sinuses? Ito yung sinuses natin. Ayan, meron sa taas, frontal, maxillary. Tingnan mo dito, Doc Lisa. Ayan, magkakaroon ka ng sinusitis. Ayan, kita mo, nagkaroon ng infection sa sinus. Sasakit ang ilong mo at kailangan mo pa uminom ng 1 week antibiotics para sa sinuses. Yan ang complication. Ang isa pang complication ng sipon, ito, tingnan mo, Doc Lisa. Pag pumunta naman sa lalamunan, ang laki ng tonsils. Magang-maga yung tonsils niya, tonsils. Kadalasan ng tonsils, bacterial infection yan. Mga streptococcus yan eh. Pag tonsillitis po, kailangan din yan inuman ng antibiotics ng 7 to 10 days kasi ang tonsils delikado, ha? Sa mga bata, nakikinig, mga magulang, anak ko nagka-tonsils, okay lang yun. Hindi po okay ang tonsils. Ang tonsils, pwedeng lumipat yung infection sa tonsils pupunta sa puso.
Pag pumunta yung infection sa puso, rheumatic heart disease. Pag rheumatic heart disease, operation. Pag operation, delikado, tagilid. Ha? Tagilid. Pwedeng umikli ang buhay pag tinamaan ng puso sa rheumatic. Kaya ang tonsils, huwag babaliwalain. Sino nagkaka-rheumatic heart disease? Mga batang walang pera, hindi na babantayan ng magulang, laging may tonsils, hindi ginagamot, kumalat yung mikrobyo, pumunta sa puso, sinira yung puso, kawawa naman yung bata. Ha, mga nanay, huwag papabayaan ng tonsillitis. Hindi siya biro-biro. Okay? May sinuses, may tonsils. Kita mo, sipon lang ha. Sipon lang, ang dami ng complication. Ito naman, imbis na sipon sa ilong lang, may connection kasi yung ilong sa tenga natin. Ito yung ilong eh. Ito yung eustachian tube. Oh. Kita nyo itong tubo to. Ito ilong. Ito tenga. Hindi ninyo alam, konektado ang ilong sa tenga. Di ba minsan nga, sige, press mo ilong mo. Press ilong. Sige, lunok. Kita nyo, pag nilunok mo yan, gumagalaw din yung eardrum mo. Gumagalaw. Connection yan eh. Kaya nga yung iba, pinipisil yung ilong, Doc Lisa, tapos pinipilit suminga, parang air lumalabas dito eh. Tumutunog eh. So pag may sipon dito, pwedeng kumalat yung infection, aakyat dito. Pupunta sa tenga. Kaya yung mga bata, pag may sipon, may luga. Pakita natin ang luga, Doc Lisa. Ito, normal eardrum. Kayang ba i-focus? Normal eardrum. Yan. Ito, luga. Ang daming luga dito. Ito mo yung luga, oh. Tingnan mo yung luga nito. Ang dami. Medyo nakakadiri, Pasensya na. Maselan lang po. Puro nana. Lumalabas sa tenga. Madilaw. Malapot. Mabaho. At pag hindi mo hahayaan itong mga nana, mabubutas. Butas na tenga. Ito na butas na eardrum. Butas na eardrum. Ang daming nana lumabas. Nagtubig-tubig. Nabingi tuloy yung bata. Nabingi yung bata. At last complication ay bronchitis. Bronchitis. Hindi lang mula sa ilong. Ito, mula sa ilong na sipon, or pwedeng trangkaso yan, bumaba yung infection. Pakita natin, bumaba. Bumaba dito, sa baga, bumaba, pumunta sa bronchial tubes. Dito nagmaga, bronchitis. Yan ang tawag bronchitis, bumaba. Bakit bumababa yung infection? Pinapasok mo dito sa ilong eh. Bakit pinapasok? Hindi ka nga naghugas ng kamay, kaya madumi yung kamay. Hindi ka nagtakip ng bibig, kaya nahawa. Okay? Doc Lisa, pakita ko naman ang tungkol sa flu. Ito naman. Ang flu tsaka sipon, hindi pareho. Ang sipon, sipon lang. Di ba? Ang flu, mas matindi ang flu. Flu, trangkaso eh. Medyo bugbog ka. Ano sintomas ng flu? Ito, ang sintomas lahat sa mukha eh. Sakit ng ulo. Headache. Fever. Taas ng lagnat. Trangkaso. 38, 39, 40 degrees. Nanghihina. Walang lakas. Sinisipon din. Runny nose. Diba? Nahahatching. Sore throat. Kasama rin yan. Sumasakit lalamunan. Ubo. Ubo. Meron din. Masakit ang dibdib. Kakaubo. Diba? Tinuruan ko kayo last time. Anong gagawin? Anong tamang pag-ubo? Aches and pains. Buong katawan. Kalamnan ng sakit. So, yan ang tinatamaan ng flu. Buong katawan. At pag hindi mo babantayan, katulad ng common cold, virus ang cause ng influenza, flu, virus din ang cause ng common cold. At bumababa yan, nakita nyo, nag-infect yung bronchial tube niya. Doc Lisa, bronchitis din. Daming plema dito, kaya sakit ng dibdib nila. Ang flu, hindi binabaliwala kasi pwedeng makamatay din. Sino ang tinatamaan ng flu? Ang delikado. Lahat tinatamaan, pero paglampas kang 65 years old, medyo tagilid, May kidney disease, may diabetes, may sakit sa puso, wag magkaka-flu, tagilid din. Buntis, wag magkaka-flu. Mga bata, less than 2 years old, ingat. So, paano tayo iiwas sa flu? Tuturuan na natin kayo. Hugas kamay, sabi ko, takip ng bibig. Pag merong may flu, tago na, layo tayo. Infection siya eh. Di ba? Contagion siya. Ito, pakita natin Para hindi magka-flu, focus ni Doc Lisa, huwag maghawak ng kamay. Huwag niyo hawakan.
Huwag mo hawakan mata mo, o sore eyes ka na. Hawakan mo ilong mo, sipon ka na. Hawakan mo bibig mo, sore throat ka na. Huwag nga maghawak itong mga bata natin, tsaka may edad. Number 2, para hindi magka-flu, tinuruan ko kayo tamang paghugas ng kamay, harap, likod, sa kuko, tinuruan ko na kayo at panoorin yung replay. At salamat din sa pag-share ng ating video. At syempre, meron tayong flu vaccine. Okay din ang flu vaccine. Nakakabawas sa pagpapalala ng flu at protects you, I think, mga 23 virus. Pero hindi lahat. Pero karamihan ng vaccine. Paano mapapalakas ang katawan? Tulog. Huwag pumasok sa school. Tulog muna tayo. Huwag na pahinga. Ang pampalakas mo talaga pahinga Number 2, huwag mag-ubo ng iba't wag umubo umubo siya sa harap mo, hinawan niya. Huwag hawahin, At pag umuubo, tinuro ko sa inyo, cover the mouth, cover the nose. Yan talaga ang gagawin natin. Okay, so pinakita natin ang dalawang viruses at paano tayo mag-iingat sa influenza and common cold. Pasensya na, medyo mabilis yung description ko medyo mabilis. Doc Lisa, balik na tayo dito. Medyo mabilis na ang description ko. Pero pwede nyo naman po i-replay para marinig nyo ulit yung paliwanag ko kung medyo nabibilisan kayo. Pero nabigay ko na yung mga tips doon para sa flu and common cold. Punta tayo, 6 na bad habits. Meron pa tayong 4. Okay, so sa ang number 3 po natin, nilang Doc Lisa. kailangan po yung pag-prepare natin ng pagkain. Si Doc Lisa, number 3. Ay malinis. So, maghugas ng kamay. Unang-una po, lalo na kung cook kayo, kitchen helper kayo, o ang trabaho nyo ay sa kitchen at sa restaurant, fast food, turo-turo, karinderya, nagki-cater, lahat po yan. Sana po unang-una kalinisan sa ating kitchen, kalinisan sa ating kamay, maglalagay ng apron. Tapos po, nakita kasi sa pag-aaral na 25% o 1 sa 4 na tao lang ang naghuhugas ng kamay bago magprepara ng pagkain. So sana po gawin na natin kaugalian sa ating bahay, hugas po ng kamay bago hiwa-hiwa ng ating mga gulay, karne. Tapos pangalawa po, yung ating mga sangkalan o chopping board, kailangan po hinuhugasan din mabuti. Tapos ang ginagawa ko po, iba yung sa karne, iba yung sa isda, iba rin po yung sa gulay. Sana iba-ibahin nyo. Kasi pag pinaghalo-halo nyo, hindi naman po mahal ang chopping board. Ang problem lang po pag pinaghalo-halo ninyo, may tinatawag na contamination o nalilipat yung mga mikrobyo doon sa galing sa karne, pupunta doon sa gulay, paano kung half cook lang yung gagawin nating gulay or salad yon na hindi nalulutuin, delikado po yun. Tapos po, sa pagbili po ng ating mga lamang dagat, makinig po tayo ng mga balita, saan po may red tide. So pag alam natin, bawal muna ang mga tahong, wag mo nang bibili kasi delikado po ang mga red tide. Tapos, ugaliing takpan ang ating mga lagyanan, kaldero, kasi po pag naglipa na ang daga at yung cockroach o yung ipis, pupunta po yan doon sa ating kakainin. So, dapat po ugaliin lagi na may takip. Ganon din po yung mga pagkain sa lamesa. Lagyan po natin ng screen, di ba? Sa mga SM may nabibili pong pangtakip para hindi siya puntahan ng langaw habang nakahain dyan. Kasi po doon sa kamay at paa ng langaw, talagang libu-libong mikrobyo po. Ganon din po sa ipis, nandun sa kamay at paa nila. Lahat po ng mikrobyo na pwedeng makain ng tao, nandun po sa kamay at paa nila. Explain ko lang konti. Alam niyo po, yung langaw at yung ipis, nakakadiri talaga ang gawain ng langaw. Alam niyo ba paano kumain ng langaw? Manood kayo ng The Fly. Ang trabaho ng langaw, may tinapay. Naaral ko maigi to kasi health to at matutulungan lahat. Ito yung tinapay, dumapo yung langaw. Dapo siya, ito yung langaw. Dapo. Ang gagawin ng langaw,
para makain niya yung tinapay, una niyang gagawin, susuka siya. Meron siyang parang asido sa tiyan eh. Yung langaw, susuka siya. Meron siyang susukang liquid sa tinapay. At yung suka niya, yun ang tutunaw sa tinapay at kakainin niya ulit. Ganun yung trabaho ng langaw. Kaya pag dumapo sa ilangaw, meron siyang ilalabas dun sa bituka niyang madumi. Yung sa ipis din, yung sa mga kamay, yun ang babantayan natin. Yes. Tapos naman po, huli na po, yun pong mga lason, wag pong itatago sa ating kusina. Oo Kasi nga. po, sa probinsya, gawain-gawain, bibili ng gaas, tapos ilalagay po dun sa soft drinks bottle. Itong mga bata, pag po nainom yan, o kaya yung lason o pataba, tapos akala ng bata, asin. O kahit nga betchin, ilagay mo dun sa lagyanan ng asin. Pag po nakain ng bata, sigurado pong patay. Marami na po nangyayaring food poisoning. 'Di ba? Alam niyo 'to, nababalita 'yan sa dyaryo. May 50 bata, alam ko nagkasakit, marami namatay kasi yung nagluto ng spaghetti, akala niya nilalagay niya asin. Hindi niya ni-label Ang secret label. Hindi niya akala niya asin ay nalagay niya siguro betchin o baka pamatay ng daga. Yung nalagay niya doon sa pagkain ng spaghetti, kinain ng mga bata, patay yung mga bata. Minsan, madalas pumupunta tayo sa medical mission, di ba, Doc Lisa, pumunta tayo sa bahay ng mahihirap. Pag pumunta ako sa bahay ng mahihirap, hindi lang kami nag-check up. Chine-check ko yung mga nila, tukador. Titingnan ko, sabihin ko, oy, bakit itong bote mo may kulay puti, walang label? Di ba? Kasama nung toyo, patis, yung mga rat killers pamatay ng sabi niya pamatay yan ng ng ipis, ng hayop. Paano ko iba nagluto? Hindi niya alam. Walang label. Kailangan nyo lang masking tape, put a label, at hihiwalay nyo yung pagkain sa lason. At wag pong mag-spray ng para sa ipis, doon sa ating mga kaldero at sa ating mga ketchup o doon sa ating mga condiments. Nako, yan din. Isa rin. Next tip yan. Yung mga bygone sa mga... Pwede mag-spray ng bygone, wag doon sa kusina. Doc Lisa, tulungan mo ako. Papakita ko itong napakagandang bacterial infection. Gustong nila to, I'm sure. Ito, promise ko sa inyo, gustong-gusto niyo to. Bacterial infection, ha? 3 ng bad habits sinabi namin, ha? Wag uubo, wag uubo sa harap na iba, hugas kamay, at number 3, tamang pagluto. Bacterial infection. Nakukuha to sa maduming kamay. Pakita natin ang itsura ng bakterya. Marami kasi binabaliwala, nakakatakot ang itsura ng bakterya. Para siyang alien, no? Ito yung katawan ng bakterya. Ha? Lumilipad yan. May kapsula pa. May cell wall. Ha? Killer yan. Yung bakterya na yan, may buntot pa. May buntot, to. Para makalangoy. Ang galing niya. Ang dami niya. Oh. Kita mo, pag pumasok ang bakterya, para siyang invasion. Oh. Yan. Papasok yung bakterya sa ating bibig. Hindi naghugas ng kamay. Lalo na yung dumudumi at hindi naghuhugas ng kamay. Yan, pakita natin paano pumasok ang bakterya sa katawan. Yan, pakita natin ito, Lisa. Pumapasok sa ilong, tamaan yung utak, papasok sa bibig, papasok sa mga sugat sa katawan. Yan, mga sugat sa katawan. Papakita natin, yan, pakita mo yan, buong katawan, pwedeng tamaan ng bakterya. Isa-isahin natin yung mga sakit na makukuha dahil sa bakterya. Ito. Ano ang trabaho ng bakterya? Masama ang bakterya. May good bacteria, pero karamihan bad bacteria. Pakita natin. Ang bakterya nagkukos ng bacterial infection, depende. May 3 paraan kung paano sinisira ng bakterya ang ating katawan. Ito yung cells natin. Pakita ko. Ito yung cells natin. Ito yung blood vessel. Ugat mo sa katawan. Ha? Ugat ng lahat ng nanonood natin, na kababayan natin. Salamat sa pag-share na aming video. Thank you very much. Number 1, ito po ang bakterya ang pinakita ko kanina. Kulay yellow. Itong bakterya, naglalabas po siya ng toxins. Salbahe talaga siya. Hindi lang siya salbahe yung bakterya, naglalabas siya nitong blue. Nakita niyo itong maliliit na blue? Toxin yan, Toxin yan. Lason. So, yung bakterya, para siyang alien, maglalabas siya ng mga toxin, tinutunaw niya ang inyong mga balat at laman. Pinapatay niya ang iyong laman. Kaya pag may bakterya kayo, kita niyo yung kamay ninyo o paa ninyo, namumula, nagsusugat, umiinit.
sinisira niya. Toxin siya, killer. Killer bacteria yan. Pag sa balat siya tumama ang bacteria, yan ang tutunawin niya. Mabuti kung malabanan mo yan. Kung malabanan mo yan, buhay ka. Pag nanalo si bacteria, patay tayo. Pag nanalo siya. Gusto natin, tayo manalo. Hindi siya mananalo. Pero kung magpupuyat kayo, maninigarilyo kayo, hindi kayo maghuhugas ng kamay, panalo siya. Huwag mo nang papasukin. Ito, second damage niyan, Doc. Tingnan mo to blood vessel, Blood vessel yan, Ito, red blood cell, Ang ganda ng red blood cells nyo, Ito si bacteria, pumasok siya. Paano? Nalanghap mo, Hindi ka naghugas ng kamay. Pagpasok siya, naglabas siya ng toxin. Itong toxin na nilabas niya, tinamaan ng red blood cells. Look at this. Alam mo nung gagawin niya sa red blood cells? Kawawang red blood cells natin. Nag-clot to. Nag-fibrin clot. Nag-blood clot siya. Ayun, Naku, na-blood clot ka ngayon. Nagdikit-dikit. Nagbuo ang dugo mo sa loob ng ugat. Ano mangyayari? Patay. Stroke. Pag sa ulo to, stroke. Pag sa mga mamumula, puputok. Puputok yung mga ugat mo. Yan, delikado yan. Yan ang tinatawag na sepsis. Alam nyo sepsis? Sepsis, kumalat yung bakterya sa dugo. Sepsis, tagilid. Sepsis, 50-50. 50-50 buhay, 50-50 patay. Sepsis, ang tapang, Lalo na kung mahina katawan nyo, hindi yan makukuha ng supplement. Kailangan niya talaga. Una-una, ang trabaho, huwag mo papasukin yung bakterya. Huwag mo siya papasukin. Ba't mo siya pinapasok, So, yan, First damage, pinakita ko. Ayan, yung mga kinain yung laman, Kinain yung laman, nasira yung laman. Second, pina-blood clot kayo. Pina-blood clot, Yan, yung mga nangyari bago mamamatay yung tao kasi pinasok ng bakterya. Ito, number 3. Third damage niya, pakita mo to. Binutas niya. Doc Lisa, binutas niya yung blood vessel. Binutas ng bakterya yung blood vessel. Ito, dito siya binutas. Ano mangyayari pag binutas yung blood vessel? Lumabas ang dugo sa blood vessel. Lumabas ang tubig, ang plasma. Pag lumabas yan, alam yan ng mga doktor, mga infectious disease, kapwa kong doktor. Alam mo mangyayari, mawawalan ka ng fluid sa loob ng blood vessel. Ano mangyayari, Doc Lisa, pag nawalan ka ng fluid sa blood vessel? Bagsak ang iyong blood pressure. Tay kang bata ka. Bagsak ang iyong blood pressure. Di ba? Babagsak yung blood pressure mo kasi pumasok dito Ito yung mga tinatawag nating sepsis, hypotension. In medical terms, mababa yung blood pressure. Ito nagpa-blood clot, ito yung tinatawag natin in medical terms, disseminated intravascular coagulation, DIC. Pag kaming doktor nakarinig ng DIC, nako, parang RIP yun, tagilid yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko lang yung tunay para alam nyo na maghuhugas lang naman kayo ng kamay. Diba? Simple lang naman ang request ni Doc Willie at ni Doc Lisa, hugas ng kamay. Diba? Kung misa kailangan mo sabihin tunay, hindi ko naman kayo fini-fear technique kasi tunay ito Kahit ako takot Sasabihin mo, malaki ako, maliit siya. Maliit siya, killer siya Killer siya. Hindi siya biro-biro. Yan So, tinunaw ang laman, sinira ang blood vessels mo dahil sa bacteria, at binutas yung mga blood vessels mo, lumabas ang mga laman, bagsak ang blood pressure, nako, maghahabol tayo sa ospital. Kasi pag bumagsak ang blood, fluid leakage. Fluid leakage. Anong mga sakit ang magkokos ng bacteria? Anong mga sakit? Ito. Pag sa ulo pumunta ang bacteria, ito, pakita natin si Neisseria meningitis. Alam nyo, maraming mga doktor, maraming pag nag-aaral kami, ang gandang pangalan, Neisseria. Pwedeng pangalan ng babae. Kaya lang, si Miss Neisseria meningitidis ay nagkokos ng meningitis sa utak. Ito itsura niya. Pag na-meningitis sa utak, medyo tagilid po yan. Mahirap yan. Infection of the brain. Baka ma-comatose, baka hindi maagapan, matinding antibiotic. Bakit nagkaka-meningitis? Minsan sipon lang Umpisa sa sipon, umpisa sa trangkaso, nanghina ka, tinamaan ka. Second, bacteria, Streptococcus pyogenes. Yan, sinabi ko sa iyo, sepsis. Septic yan Ang keyword myositis, yung muscle. Sabi ko, kinain yung muscle.
Necrotizing fasciitis. Nakakatakot po to. Alam to ng doktor. Necrotizing fasciitis. Kinakain yung laman ng bakterya. Para siyang aliens. Alien na kinakain, dinudurog. Tinutunaw ng bakterya yung laman. Kaya, di ba merong mga minsan sa TV Patrol na pinapakita yung paa, durug na durug, kinakain. Yan o. Yan yung necrotizing fasciitis. Ito naman, pulmonya. Ito, very common, Streptococcus pneumonia. Salbahe rin to. Kita mo, iba itsura niya, green, no? Pulmonya, meningitis, otitis. Pag ito tumama, yan. Yan, baga, letter C, baga. Ha? Ganda ng tama. Ito ang kalaban natin. Lahat tayo meron nito, ha? Si Staphylococcus aureus. Nasa balat natin yan, ha? Nasa balat yan. Ito ang kalaban mo sa pigsa. Kinamot mo yung balat mo. Sige, pasok si Staphylococcus sa balat, pigsa. Sa puso, yun din Siya din Cellulitis, pulmonya, septicemia, ito rin ang pwede mag-cause. Oras na pinapasok mo itong bakterya sa balat mo, kita mo yan, ang balat, pinapasok mo yung bakterya, papasok sa blood vessel, akyat-akyat, pasok sa puso, sira dito, sira dyan. Sino makakaalam kung tatamaan kayo nito o hindi? Wala. Pero kung mahina katawan mo, lalo na kung may HIV/AIDS, magkakatama nito. Ito naman, ang kinukwento ni Doc Lisa. Yes, Doc Lisa, tulungan mo ko. Ito yung topic mo, E. coli. Maduming pagkain. Diba? Sa dumi ng tao. Ang dumi ng tao, punong-puno ng E. coli. Kaya pag hindi naghugas kamay, diarrhea. Pag naghugas ka mula sa puwet, iangat sa may puwerta, aakyat yung infection mula sa puwet. Kung babae ito, pupunta sa puwerta, kaya magkaka-UTI ka naman. E. coli din yan. E. coli. Doc Lisa, tulungan mo sa salmonella, number 4. Pagtatait. Okay. Ito ang salmonella. Pwede rin po siyang pumunta sa inyong tiyan at magiging typhoid, enterocolitis. So, pagpunta niya doon sa inyong bituka, magkokos ng matinding pagtatai at kailangan pa ng antibiotics. Ganon din po ang Pseudomonas. Ito nako, Pseudomonas, please. This is yung mga nau-hospital po. Ito po ang baddest word, okay? Pag sa mga doktor, ito yung kumbaga sa killer, sino bang mga matandang kalaban? Kumbaga sa Lex Luthor, ito pinaka-Lex Luthor. Kung sino mang kalaban ng superhero, ito yung pinakamatinding killer natin sa lahat. Pseudomonas. Pinakamatapang, pinaka-killer, pinakamabilis cause ng infection. Nasa hospital yan nakukuha minsan. Hospital acquired yan. UTI wound infection. Pag Pseudomonas, konting-konting bacteria lang konting-konting antibiotic lang ang kaya makapatay niyan. Pupunta po sa inyong pag-ihi. Yes. Dadami siya sa inyong bladder. Okay. Magkakos ng infection sa ihi. At infection din po sa mga sugat. Kung saan nilagyan ng mga swero. Ganun po. Explain ko lang sa kanila ano yung sepsis na sinasabi, di ba? Ang sepsis, sinasabi ko, infection mula sa balat, kakalat sa buong katawan. Ha? High fever. Ang magiging cause, high fever. Magchichills. Mawawala sa sarili, nahihilo sa taas ng lagnat. Ha? Ang bilis ng tibok ng puso. Hirap na hirap huminga. Bagsak yung blood pressure. Hindi na umiihi. Pag hindi na umiihi, kidney failure tayo. Ha? Kidney failure tayo. Sino ang delikado? Yung mga may hina katawan at yung mga na-hospital. Kaya pinakita natin, paano lalabanan ng bacterial infection? Hugas lang kamay. Ha? Kung may mag-uubo, wag uubo. Salbahe itong mga bacteria natin. Tapos, papalakasin yung katawan. Kung konti lang sila, malakas katawan mo, ganda tulog mo, healthy yung kinain mo, pinakita ni Doc Lisa, yung mga apple, pineapple, papaya, kaya mo siya talunin kung konti lang. So, depende sa tindi niyang bakterya mo at lakas ng katawan mo, dagdagan mo ng dasal, dapat tayo panalo. At ito, talo. Pero yung laging napupuyat, naninigarilyo, laging stress, hindi makatulog, daming pinoproblema, hindi healthy kumain, puro matataba, ito po ang tatandaan natin. Baka abutan tayo nito. Pakita mo, Doc Lisa. Last showing ng
infection dito, infection dito, ito nagbuo, at ito kumalat. Ha? Yan ang ginagawa ng bakterya. Salamat sa pag-share, salamat sa nanonood. Mukhang blockbuster tayo ngayon. At itutuloy ko pa. One more board, Doc Lisa. Bilisan ko konti. Ito. Number 4, bad habit ng Pinoy na dapat iwasan, ha? Itong maraming sexual partners, Doc Lisa. Yan, ha? Ang sexually transmitted disease, bacteria and virus din yan. Pareho din. Pareho din. Dito tayo, Doc Lisa. Sige, okay lang. Bacteria and viruses. Kinuha ko lang aking, Number 4, yan. Bad habit. Yung unhealthy sex habits. Ito yung mga komplikasyon ng mga STI, ha? Sexually transmitted disease. Pwede rin tumama sa utak. Pakita natin dito sa A, ha? Ang sexually transmitted disease, ha? Hindi lang sa ari, hindi lang sa puwerta ng babae. Pwede sa utak, pwede sa mata, may mga gonorrhea dyan. Pwede sa bibig, di ba? Oral sex, pwede sa lungs, pag mahina na. Lahat, buong katawan, tinatamaan. Papakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng mga sexually transmitted disease, paano iiwas, at papakita ko sa inyo ano sintomas nito. Unahin natin ito muna, pakita natin yung board sa baba. Ang ganda, Doc Lisa. Ito yung mga sexually transmitted disease. Yan. Meron tayong chancroid, chlamydia, gonorrhea, hepatitis, herpes, HIV, may warts, pelvic inflammatory disease. Yan. Ang daming klase. May kuto pa, may galis pa, scabies, syphilis, trichomoniasis. Ito yung mga sintomas nila. Yan. Ito mga sintomas nila. Ito, Doc Lisa. Pwede mo po. Meron kang vaginal discharge. Okay? Yan, nandaan natin. Vaginal discharge. Sorry, medyo magalaw. Vaginal bleeding. May fever. Yung mga may blister, may sugat-sugat. Penile discharge. Discharge sa ari, ha? Burning, ha? Pag umiihi ang sakit. Mahapdi. Tapos may lumalabas na tulo. Ito pa yung tulo, tulo. Lower abdominal pain, sakit sa puson. Laging may infection yung babae na yeast. Pag kaunting yeast lang, baka hindi naman sexually transmitted. Namamaga yung balls, yung itlog ng lalaki. May mga bukol-bukol sa ari, ha? Sa mga nanonood, kung nasa kwarto naman kayo, wala naman kayong kasama, pwede nyo mamaya kapain, ha? Kailangan walang bukol. Naninilaw, hepatitis yan. May rash, Makati. Sa puwet, masakit. Namamaga yung kulani. At may kulani na lumalaki. Tapos, atras lang natin konti. Yan, atras lang konti natin. Doc Lisa, yan. Depende sa sakit, yan ang mga sintomas. Ipapakita ko lang siguro konti lang, ha. Tulad ng chlamydia and gonorrhea, magkamukha sila. Sa babae, vaginal discharge. Okay? May bleeding yan. May lagnat ka rin sa una. Sa lalaki, may penile discharge. Anong kulay? Usually, makikita mo sa underwear mo yan, May Madilaw. Madilaw. Parang lana. Maputi, madilaw, mabaho, malapot. Kaya pag yung underwear nyo, silipin nyo, mga lalaki, oras na may penile discharge, masakit tumihi, nakipagtalik, nagbayad sa isang sex partner, asipin nyo, tulo na yan, ang dami sumusulat sa akin, libo-libo sumusulat kay Doc Willie at kay Doc Lisa na ano daw gamot sa tulo at kung anong sakit. Ay, no. Ito na, sasabihin natin. Swollen, pamamaga, ng balls, yan naman. Pag hepatitis B, nasa dugo din yan Iba naman yan, naninilaw. Herpes, papakita ko yung picture ng herpes mamaya, ha? Butlig. HIV, ito pinakamatindi. Yan talaga, medyo tagilid tayo, mahirap. Warts, kulugo, papakita natin mamaya. Okay, isa-isahin na natin, tsura natin, okay? Pakita na natin sa kanila. Genital warts. Nako, epidemic daw ngayon Sabi sa atin ng mga OB-GYN Doc Lisa. Epidemic daw ngayon ng genital warts Ito,
Maliit lang yan, para siyang kulugo, itsurang kulugo. Sa mga babae, Doc Lisa, minsan wala sa labas nung puwerta nasa loob yung warts Kaya examine ng mga doktor makikita sa loob. Pero sa lalaki, minsan doon mismo sa may balat sa may ari. So HPV virus yan, mahirap gamutin. Kaya sunugin to, pero nasunog, nasa dugo pa rin. Kaya dapat yung partner natin walang sakit. Okay? Genital warts. Anong gamutan? Cautery pero yung pinaka-virus nasa katawan mo pa rin May bakuna dito, HPV vaccine, makakatulong para makaiwas. Herpes. Actually, maliit yan sa actual Butlig-butlig, herpes yan, viral infection, may painful sores ka sa genital anal area. Wala ring cure pero makokontrol siya pag nagka-herpes. Pag isang babae o lalaki meron yan, nakipagtalik ka sa wala, mahahawa ka Mahahawa ka Next, ito, magkakamukha yung dalawa. Chancroid and syphilis. Tandaan nyo itsura, Sa private parts, pag meron kayo nakitang ganitong itsura, ganyan ang bukol, medyo maliit lang yan, masakit yan, chancroid yan. Minsan kahawig din siya sa warts, tsaka to syphilis. Yan. Ang syphilis matindi. Mas matindi ang syphilis. Nag-uumpisa sa ari, may ganitong parts, pero in 33% kakalat sa utak. Pag kumalat sa utak, magkakaroon ng mental retardation. Mental retardation yan. Tuturo ko mamaya sa mga bata, mga high school, anong gagawin para hindi magkaroon ng ganitong sakit, Marami tayong bibigay na tips, hindi lang tayo free condoms agad. Okay naman yung paggamit ng condom, pero kailangan tamang kaalaman muna. Trichomoniasis, this is also very common, genital tract. Virus siya, para siyang virus pero protozoa siya. Sexual intercourse, at ito pwede mapasa sa sanggol, sa bata, sa sinapupunan, kaya delikado siya. Yung buntis, mapapasa niya sa anak niya. Ito ang pinakakinakatakot natin sa lahat. HIV. Tandaan ang itsura at muka ng HIV. Yan ang muka ng HIV. AIDS virus. Dati sa Pilipinas, 10 years ago, 25 case in a month. Ngayon, 600, 800 case talagang talamak ang HIV AIDS. Mahirap siyang gamutin. Virus siya, hinihina niya yung buong katawan. Pag hinina niya yung buong katawan, magkakasakit sa baga, sa utak, tuloy-tuloy. Ito po ang talagang pag-iingatan nyo. Ito po sa mga kababaihan. Pelvic inflammatory disease, PID. This is a dangerous infection for women. Nag-umpisa yung infection dito sa puwerta. Yan na, nagtalik. Umakyat yung nana. Kita nyo yung nana, umabot sa matres. Pumunta sa fallopian tube. Nakita nyo to? Lumobo po ang fallopian tube. Ang fallopian tube, dapat maliit lang yan Di ba, Doc Lisa? Maliit lang yan. Kita mo, lumaki na parang hotdog. Sumobra laki, punong-puno ng nana. At dahil sa laki ng nana, nagkaroon pa siya ng adhesion. Ano na mangyari? Dito lumalabas yung ovary ng babae. Di ba? Iikot dito, magkikita sa sperm. Pag ninana mo na yan, nag-adhesion ka na yan, ang sorry to say, kadalasan, baog na yung babae. Infertile na. Oras na magkasakit nito, yan ang komplikasyon ng sexually transmitted disease, hindi na magkakaanak. O kung may anak man, baka magkasakit yung anak. Very serious infection. Agad-agad ino-hospital, agad-agad ino-operahan, tatanggalin yung nana, bago mag-sepsis, kakalat sa dugo, patay yung babae. At pag inoperahan, tanggal na tong egg mo. Tanggal na lahat yan. Hindi na mabubuntis. Malaking pagsisisi natin dahil sa sexually transmitted disease. Hepatitis B. Yan. Okay. Shortcut ko na lang, Lisa. Pubic lice. Ito, may Kuto. May nag-comment sa akin Sabi niya, nakipagtalik daw siya sa isang binayaran niyang babae. Tapos kinabukasan, habang nag-aaral daw siya ng libro niya, may umaakyat daw dito sa may puson niya. Parang may mga langgam na umaakyat. Ano ba yung umaakyat-akyat? Nakita pala, pubic lice. Kuto. So, pag ganon, i-shave. Shave. Or scabies. Galis. Yan,
Scabies. Kung may galis sa kamay at sa kamay, meron ding galis sa ari. Yan, ang galis na hawa. Saan nakukuha? Sa mga pubic hair yan eh. Pubic hair yan eh. Ano? At itong mga scabies at pubic lice, minsan po sa beddings. Sa beddings, Doc Lisa. Kaya kayo na mahilig pumunta sa motel, ingat kayo sa beddings, ha? Ingat kayo sa tuwalya, ingat kayo sa kumot. Kasi pag yung gumamit, merong pubic lice, pumunta doon, pwede mo makuha sa baro to. Sa baro. Kaya ingat din, ha? From Makati yan, Makati. Lalo na sa gabi, Makati. And last two na lang, ito very common, tulo. Tulo tayo. Chlamydia at gonorrhea. Yan ang tinatawag nating tulo. Yan ang mga parts na tinatamaan ng gonorrhea. Yung parang, alam nyo ba yung Bavarian? Mali yata example ko. Parang yung sa Bavarian na donut na ganun yung madilaw. Parang ganun na lumalabas. So, ito mga tinatamaan ng gonorrhea, puwet. Pwede magka-gonorrhea sa puwet. Prostate. Sa penis, pwede. Sa egg. Sa itlog ng lalaki. Kaya may bukol-bukol. Yan ang cause ng gonorrhea. Yan ang tinatamaan ng gonorrhea. Chlamydia. I think may isang artista no, nagsabi may chlamydia siya eh. Ito ang tinatamaan din sa puwet. Ito, pakita niyo. Ito yung puerta, cervix, uterus, at dito sa fallopian tube at malapit sa ovary. How do you prevent? Yan na, alam nyo na ang pwede mangyayari, ha? Mga bata, mga high school, mga DepEd. Maganda itong ginagawa natin, di ba? Ito na yung pang DepEd, eh. Pati pang DOH, eh, di ba? Free naman to. Gusto natin tulungan ng gobyerno. Wala naman tayo. Apolitical naman tayo. Doc Lisa, pakita mo na itong board konti. Half shot tayo. Sige. So, number 1, syempre, pag makikipagtalik, hindi pwedeng multiple partners. Ha? Kung maraming partner kayo, eh talagang pwedeng magkaroon nitong mga sakit. Lalo na kung yung partner may sakit, makakahawa. Okay? Tapos yung iba, hepatitis B vaccine, tsaka dapat alam mo yung mga sintomas. Paano tayo iiwas sa mga HIV at sa sexually transmitted disease? Meron po ako naisip na magandang tagline eh. Actually, pwede ko to i-share kahit sa DOH, sa gobyerno. Bibigay ko naman ng libre. Sa tingin ko, mas maganda itong tagline nyo. Siguro, pwede nyo po share itong video natin. Baka mapanood ng gobyerno. I'm giving it for free. Pagising ko lang kanina umaga. 4 T's ang secret natin. 4 na letter T, panlaban sa HIV at STI, para magtulong-tulong na buong bayan, hindi na tayo mag-away doon sa free condoms issue. Number 1, para malabanan natin, tamang kaalaman. Ito tinuro ko. Tamang kaalaman. Paano nahahawa yung mga sakit? Ano yung binabantayan natin? Ano yung mga komplikasyon nitong sexually transmitted disease at HIV? Dapat meron kayong tamang kaalaman, yung mga bata, yung mga matanda. Number 2, tamang edad ng pagrelasyon. Okay? Teenage pregnancy, number 1. Ang taas ng Pilipinas, ang daming nagbubuntis, ang daming 33%, I think, sexually active by 13 to 16 years old. So, sa tamang edad kayo dapat magre-relasyon. Huwag naman sa teenager pa. Tsaka ang sa tamang edad, dapat alam ninyo, pag nagtalik kayo, pwedeng mabuntis. Walang way yun. Nagtalik kayo, pwedeng magbuntis. Pag nagbuntis, may responsibility maging batang ina, maging batang ama, aalagaan yung bata. Hindi pwede abortion. Walang shortcut. Kahit wala ring abortion, tsaka delikado din yung abortion. So, walang shortcut doon. Tamang edad, pagre-relasyon, or else, delikado. Ha? So, tamang kaalaman, tamang edad. Number 3, ano nga yung number 3 ko, Doc Lisa? Nakalimutan ko yung number 3 eh. Tamang edad, tamang ano. Number 4 kasi yung testing eh. Testing sa HIV. Number 4, dapat yung regular testing sa HIV. At yung isa, tamang alaman, A, B. Number 3, tapat sa iyong partner. Nakalimutan ko. Hindi ko na kasi nakita si Doc Lisa. Yan ang problema. Number 3, tapat ka sa iyong partner. Pag tapat po kayo sa iyong partner, hindi mo na kailangan mag-condom eh. Nakukuha niyo ba?
Pagtapat ka sa iyong partner, ikaw to, partner mo, healthy ka. Si babae, healthy din. Hindi kayo kailangan mag-condom. Hindi kayo magkaka-STD kahit anong mangyari. Hindi kayo magkaka-HIV kahit anong paggawin nyo. Kasi hindi nyo na kailangan mag-condom. Kasi healthy ka eh. Wala kang sexually transmitted disease. Wala kang bacteria. Wala kang virus. Si misis, si partner, wala din. So, hindi nyo kailangan mag-condom. Pagtapat kayo. Pagtapat kayo. Pero, sa number 3, kung marami kang kalaguyo, nagbayad ka sa isang partner para makipag-sex, o yung partner mo may sakit dito, dating may sakit, di ba? Doon pwede natin gamitin yung condom para ma-protect mo yung sarili mo. Yun lang ang reason. Tsaka yung paggamit ng condom, hindi pa simple, complicated pa siya. Meron pang paano paglagay, anong bawal. At yung condom, maproprotect lang niya yung sa may-ari. Hindi niya maproprotect yung sa bibig. Pwede ka pa rin mag-infect sa mata, o sa kamay, o sa bibig, sa ibang parts, pwede pa rin. Okay? So, number 4, testing. Regular testing sa HIV, STD. Sa babae, papacheck sa OB. Sa lalaki, papacheck sa urologist. Yun yung 4 na T's na sinishare ko sa gobyerno, sa ating mga advocates. Tamang kaalaman. Pangalawa, tamang edad ng pagrelasyon. Huwag natin tuturuan yung bata ng maagang pagre-relasyon. Number 3, tapat sa iyong partner. Pag tapat ka sa partner mo, safe ka. Hindi ka magkakalat hindi ka makakahawa na sa. Number 4, testing. Regular testing sa mga STD. Okay? Balik na tayo, Doc Lisa. Nagustuhan ba nila? Approve? Last 2 na lang bago tayo. Uy, taas ng mga views natin. Salamat sa lahat na nanonood. Dami nating nanonood. Dami nag-share. Tsaka itong ginawa kong 40s, sa tingin ko lang medyo papayag din siguro dito ang church at papayag din dito siguro yung mga iba. Kasi pag sinabi agad natin free condoms, hindi malilito yung tao sa free condoms lang eh. Kasi nga yung condom di naman effective kung sa bibig or sa iba, 'di ba? So tamang kaalaman, tamang edad, at tapat ka sa partner mo at regular testing. Yun ang panlaban natin. Yung condom, under na lang siya dun sa sa tamang kaalaman natin. At number 4 ay, yun na nga, unsafe sex. Number 5, bad habit ng Pilipino, reckless magmaneho. Ang daming reckless magmaneho eh. So, yun ang mga payo natin, yung mga iwas drunk driving, sa mga texting, dami nagmo-motorsiklo, walang helmet. Pag lasing, wag nang magmotor, wag na pong mag-drive ng kotse. Oo, Either nakakabangga kayo tayo. po ang madisgrasya o makasagasa kayo. Tapos kung drug addict, hindi pwede mag-drive ng bus, syempre, 'di ba? Yung iba parang addict magda-drive ng bus dami mababangga. Tapos pag pagod, pag puyat, wag na mag-drive. Ha? Tapos sa smoke belching. Yan din ang kaayusin natin. So anyway, short lang naman. Number 6, bad habit, wag maninigarilyo sa harap ng iba. Pag naharap kasi ng ibang tao, talagang makakahawa ka ng ibang tao sa mga passive smoking. Yan tinatawag nating smoking eh. So, ano po yung tatlong sa smoking natin? Merong passive smoking, yung siya naninigarilyo tapos nahahawa ka. Meron ding third hand smoke. Sabihin, si tatay, nanigarilyo siya, yung baro niya, amoy sigarilyo. At pag uwi niya, hinakap niya si baby, yung baby naamoy yung sigarilyo sa baro niya. Masama rin po yun. That's third hand smoke. Okay? So, yan ang first part natin ng ating show. Sana nagustuhan nyo. At salamat sa pag-share. First part lang po to. Meron pa tayong part 2. Sa part 2, doon natin pag-uusapan yung mga asthma, ibang mga bagay, at yung mga tips sa asthma at anong gagawin natin. So, close muna natin to. Tapos in 2 minutes, babalik tayo. Pag-usapan natin yung part 2 para hindi masyado mahaba kasi lampas na tayo 1 hour at makapanood ng mas maraming tao. God bless po. Yes, so salamat dun sa mami na kasama niya yung teenage daughter niya na nanonood. Yes, Tapos oo, batiin daw ang mga taga Quezon. Hello po. At nagpabati din yung ating mga marinong Pilipino na nanonood din po.
gusto ko kayo batiin lahat kailan hahaba gusto ko talaga Heidi Villacorta, Hans Bautista. Basta lahat itong tips natin para sa bayan, itong binigay ko 40s, gamitin ng DOH. Gusto ko gagamitin nyo. You can use it. Baka hindi pa magalit yung mga ibang politicians and yung church. Kasi mas solid lang tayo. Wag natin biglain ng ito bibigyan ko lahat ng condom. Pag ginanong kasi masya-shock agad yung kabila. Yes, Okay? sa So ating mga para sa Marino, bayan to. goodbye po. Sige po. Okay, babalik kami ng napakabilis.